Good day mga boss! Samahan niyo uli kami sa aming ride. Ngayon, papunta naman sa Palawig, Zambales, December 15, 2025. At merong isang campsite doon na talaga namang maganda at nakaka-relax. Ilang vloggers na ang nakapunta doon. Kasama na mga sikat na motovlogger gaya ni Boss Reed Motovlog. Pwede. Para yung mga guests. Oo, alam nila na. Kita nila. Been here. Dito, kasama ko ang tatay ko. Gamit niya ang Motorstar Big Bike Cafe 400. Pinakamurang big bike na mabibili dito sa Pilipinas ng brand new. Na-modify na namin ito. Bobber type na siya ngayon. Kaya mapapansin nyo, parang Harley Davidson ano? Ako naman, ang gamit ko, Kawasaki ER6N 650cc big bike. At nakarating na nga kami dito sa KM42 Plaridel, Bulacan. Dito namin kikitain ang mga kasama namin. Si Tito Chris at pamangkin ko na si CJ. Eto, take off na kami. Nauna na si tatay at susunod naman kami. Pero nadatnan namin si tatay, may kinakalikot sa motor. Aba, nalaglag pala ang shifter. Buti na lang nangyari ito, nandito pa kami. Hindi na rin maganda ang tread ng shifter. Palitin na din talaga. Buti na lang nagawa ng paraan ni Tito Chris. Kaya naikabit uli ito ng maayos. Kaya eto, biyahe na kami. Gamit nga pala ni Tito Chris ang CF Moto 450 CLC. Yung bobber version to napakaangas. Parehas na din tuloy sila ni tatay na nakabobber. Si CJ naman, gamit ang Royal Enfield Interceptor 650. Napaka-solid ng tunog nito. Naka 270-degree crankshaft. Ganon din naman ang CLC 450. Pero naka-stock exhaust pa kasi ang gamit ni Tito Chris. Pero sa malapitan, maririnig mo na solid din ang tunog talaga. Tapos na nga pala ang break-in period nito. Nung una ko kasi nakasama sa ride yung CLC 450 na gamit pa ni CJ, ang bagal ng takbo namin dahil limitado lang ang RPM na pwede. Pero ngayon, naguguhitan na ako ni Tito Chris. Dito kami nag-exit sa San Fernando, Pampanga. Dito medyo matraffic na. At nagkahiwa-hiwalay din kami minsan dahil may naiiwan sa traffic, may time pa na natanggal ang swelas ng sapatos ni tatay. Bagong bili pa man din. Buti nagawan din ng paraan. At eto, umabot na nga kami dito sa Dinalupihan, Bataan. Nagpagasolina na rin kami, pahinga ng konti, food trip at syempre inom ng tubig. Tirik na ang araw, kaya ang lakas na ding makauhaw sa biyahe. Ngayon, pumasok na kami sa Esitex. After matraffic, dito mas relax na ang biyahe. Tuloy-tuloy na. Halos walang dumaraang sasakyan dito. Mas presko at masariwa na din ang hangin. At syempre, ang ganda ng view dito. Bata pa lang ako, paborito ko nang dumadaan dito. Dati, pangarap ko lang makapag-ride dito Dati kasi, pasahero lang ako sa sasakyan. At minsan, nakakasabay naman namin sila tatay na nagra-ride. Kaya isa to sa mga pangarap kong ride. Yung kasama sila tatay at mga tito ko. Sayang nga hindi pa sila kompleto ngayon. Pero darating din tayo dyan. Pasok na kami sa SBMA. Ang labas na nito yung sa Subic Bay na. May dagat na. Tuwing darating ako dito ko mas ramdam na nasa Zambales na ako. Siyempre, kilala ang Zambales sa magagandang beach nito, di ba? Pati na rin ang magagandang tanawin, mga bundok. Pangatlong beses ko palang nakakapag-ride dito sa Zambales. Tuwing dadaan ako dito, naalala ko ang kabataan ko. Madalas kasi kami dito noon. Sa isang taon, ilang beses kaming bumabalik dito. Pinapasyal madalas ni Tito Froy. Solo ride nga lang pala ako nung sa huling dalawa na yon. At dahil ngayon may kasama na ako, pamilya pa, mas masaya ngayon di hamak. Nag-aya na nga rin kumain si Tito Chris. Tamang-tama, gutom na din ako. Kain to Chris, gutom na kayo. Dito kami kumain. Kahit papano, makakapagpahinga na din ulit. Sarap ng pagkain. Naparami tuloy ako. Halos di ko kasi ramdam yung gutom sa biyahe. Focus na focus sa ride. Tapos niyan, tuloy-tuloy na ang biyahe namin. At napansin ko, ito mula nung bata ako, ang
Hanggang ngayon, may mga pagbabago na talaga sa mga dinadaanan namin. Mas malapad na ang kalsada, pero kapansin-pansin din na nabawasan na ang mga puno. At may mga kalsada pa ding ginagawa. At dahil tanghali na din, sa mga kabayanan, medyo traffic na. Kaya medyo na-extend din ang biyahe namin. Pero madalas naman ganito ang madadaanan dito. Nature, magagandang view, mga bundok, ilog, dagat, at yung mga simpleng daan lang na mapuno. Nakaka-relax talaga, nakakatanggal ng pagod. Kapansin-pansin din sa akin tong City Hall na to talagang pinaghandaan ng Pasko At sa medyo kalayuan na hindi na din naman ganun karami ang sasakyan. Kaya ito talagang tuloy-tuloy na ang biyahe. Tatay, may kabilisan din magpatakbo. Noong una, medyo naiiwan siya Pero nung kumain na kami, mukhang ginanahan. At mukhang nag-e-enjoy talaga sa ride. Kaya ayan, naiwan kami. Pero no worries naman, malapit na din naman kami. Kabisado naman ni tatay dito. Kung mapapansin nyo din pala, may mga karga ang motor nila sa likod. Mga gamit yan pang camping. Kaya ito, nakarating na kami sa Palawid, Zambales. At ang pakay namin dito, syempre, ang campsite ng tito ko at mga pinsan ko, ang Alon at Apoy. Sinalubong kami ni Chris, pinsan ko. Rider din yan Kaya sa wakas, andito na kami. At nauna pa pala kami kay tatay. Nabanggit niya na bumili daw kasi siya sa 7-Eleven. Eto, oras na para mag-relax. May ATV nga pala dito Sakay nito mga pinsan ko din. At pagkakataon na rin ni Chris tumesting sa mga big bike. Una ang CLC 450, sumunod naman ang Motorstar Cafe 400. Dito sa tent kami matutulog. Pero bago yan, libot muna tayo dito. Mapapansin nyo dito, mapuno. Karamihan, agoho tree. Kaya preskong-presko dito. Kung napanood nyo yung vlog ni Boss Reed, dito siya nang isda sa pond na to. May mga ilang spot din ng bonfire dito. May mga mauupuan pa. May duyan din dito At eto, beachfront ang campsite na to. May mga cottage na din. At maganda din ang dagat. Sarap mag-swimming dito At ang maganda pa dito, may outdoor CR sila. Pwedeng-pwede din syempre gamitin ang ATV sa beach. Pinaparentahan din nila ito sa mga guests, gaya ng mga tent. Solid din ang pagkain dito, sariwa at masarap pa. Hindi rin kamahalan ng presyo Good morning mga boss! Eto umaga at eto ang bubungad sa inyo pag dito kayo natulog. Ang sarap pakinggan sa umaga ng tunog ng dagat. At kung sa harap, ito ang makikita nyo. Sa likod naman ng tent, ito ang mga puno. Sarap dito, di ba? At kung gusto nyo magpunta dito, mag-relax, kumontak lang kayo sa page ng Alon at Apoy. At kung nandito na kayo, hanapin nyo lang ang pinsan ko na si Chris. Siya ang pinaka nagmamanage nitong lugar na to. Hindi nga lang, sa umaga ding ito, nauna na ako umuwi. Solo ride na ako. May mga dapat pa kasi akong asikasuhin at trabahuhin. Nakakabitin sa totoo lang. Pero okay na din. Nakapag-relax, nakapag-enjoy. Madami pa namang susunod na ride at siguradong babalik pa kami dito sa Alon at Apoy.